Part 13. Pero bakit niya sinabi sa akin na parang sabay kayong naligo? Well, hindi niya sinabi na ganun mismo, pero ganun ang dating. Pumalatak ito sa kabumuntong hininga. Just forget about it. Hindi naman totoo. She was just teasing you. Hindi kami close, umiiling kong turan. Tsaka, hindi ko na yun makakalimutan. Tinaasan ko siya ng kilay nang matagal itong tumitig sa akin. May multo ring ngiti sa mga labi nito na nagpakabog sa dibdib ko. Bahagya kong inilayo ang ulo ko nang sandali niyang hawakan ang tip ng buhok ko na parang tinitingnan kung basa ito o hindi. Do you want me to do something to make you forget about it, Ham? Ngumisi ito ng nakakaloko saka pa sumulyap sa mga labi ko. Bigla ring napaos ang tinig niya na naging dahilan ng pagtaas ng mga balahibo ko sa balat. Ano naman? Mariin kong itinikom ang bibig ko dahil hindi ko naman talaga gustong itanong iyon. May sarili yatang isip ang bibig ko. Let's shower together so you will forget about what she has said, diretso nitong sabi habang nakatingin sa mga mata ko. Let's make a new memory in the bathroom in your head that will definitely make you forget what I told you. Halos mapapikit ako kasabay ng pag-iinit ng magkabilang pisngi ko nang ibulong niya ang mga salitang iyon sa tenga ko. Mahina akong sumanghap nang maramdaman ng daliri niya na inililihis ang mga buhok na humaharang sa leeg ko. Kinagat ko ang ibaba kong labi at parang nabato sa pagkakaupo nang maramdaman ko ang mga labi niya sa may balat ng leeg ko. Iyong init na nasa mukha ko lang kanina ay bigla na lang kumalat sa buong katawan ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang mabagal na naglalakad tungo sa banyo. Hawak-hawak ni Chino ang kamay ko, at hindi ko alam kung tama ba itong sinang-ayonan ko. May choice naman akong tumanggi sa kanya, ngunit hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Hindi pa ako naliligo nang may kasabay sa banyo. O kung nagkaroon man, bata pa ako noon at si Mommy pa ang kasama ko. Pero ngayon, hindi ko kailanman naisip na magsasabay kami ni Chino. Sa bagay, mas malala pa nga sa pagligo yung nagawa namin doon sa resort. Boy, your hand is cold, puna nito nang nasa tapat na kami ng pintuan. Mukha pa siyang na-amaze doon. Sino ba naman ang hindi panlalamigan ng kamay kung maliligaw kami ng sabay? Atubili kong binawi ang kamay ko mula sa kanya. Ngumisi ito saka umiling bago hawakan ang handle ng pintuan. Nanatili lang akong nakatayo sa gilid niya. Seryoso ba to, Chino? At may lakas pa talaga ako ng loob na itanong yun kahit na alam kong seryosohan to. Huminto ito sa pagbukas ng pintuan para balingan ako ng tingin. It is. Tumango ito. But you can still walk away if you don't want to do this, though. Just open the damn door, Chino. Umirap ako saka humalukip-kap. Mahina itong tumawa saka na itinuloy ang pagbubukas sa pintuan. Nang makapasok na kami sa loob ay alam kong wala nang atrasan to. May parang kumikiliti sa loob ng tiyan ko na hindi ko moari. Ipinapahiwatig yata nito na gusto ko kung ano tong gagawin namin dito sa loob. Nanatili akong nakatayo malapit sa pintuan habang si Chino naman ay naglakad na palapit sa sliding door ng shower room niya. Binuksan niya ang shower sa loob saka inilihad ang palad sa mahinang pagbuhos ng tubig. Mukhang tinitimpla niya ang temperatura, do you want the water hot or cold? Tanong niya habang nakatingin sa gawi ko. Lukewarm, baby. Ngumiti ako habang pinapanood ang reaksyon niya sa sinabi ko. Matagal itong tumitig sa akin habang nakaawang bibig. Kitang-kita ko ang paggalaw ng dila nito sa loob ng bibig niya. Get in here, then, aniya nang makahuma na. Hindi na ako nag-atubiling lumakad patungo sa kanya kahit na naramdaman ko na mas lalong kumabog ang dibdib ko. Wala na talagang atrasan to, at hindi ko gugustuhing umatras pa sa ganito. Nandito na rin naman kami. Isinarado muna ni Chino ang shower nang makatungtong ako sa loob. Hindi ako kumilos habang siya naman ay inuumpisahan ng haburin ang damit na suot nito. Napalunok ako nang ang sunod na niyang tatanggalin ay ang shorts niya. Hindi ko alam kung saan ko ibabilang ang ulo ko para maiwasang tumingin sa kanya. Wala pala akong damit, yuzel ko habang nakatingin sa kisame. You won't need your clothes after this, baby. Nakita ko sa peripheral vision ko ang paglapit niya sa shower at binuksan iyon. Naaninag ko rin sa sulok ng mata ko na wala na siyang anumang suot. At alam kong nakangisi siya habang sinasabi iyon.
Naramdaman ko ang talsik ng tubig sa balat ko. Tumingin ako kay Chino na ngayon ay nasa ilalim na ng shower at sinasalo ang lahat ng tubig na bumubuhos doon. At imbes na sa pader siya humarap, sa akin talaga siya bumalandra. Matinding pagpipigil ang ginawa ko para lang hindi ko masundan ng tingin ang mga tubig na tumutulo pababa sa katawan niya. At hindi pwede yung ganito na parang ako lang yung naaapektuhan kaya mabilis kong hinubad ang lahat ng saplot ko sa katawan saka siya sinamahan sa ilalim ng shower. Tumayo ako sa may tabi niya, ngunit nakaharap ako sa pader. Rinig kong bulong nito at alam kong nakalingon siya sa akin. I hummed as I turned my head his way. Kusa itong humarap sa akin habang nakakagat sa ibaba niyang labi. Bigla akong nakaramdam ng hiya ng lantaran niyang pasadahan ng tingin ang buong katawan ko. Tatakpan ko na sana ang sarili ko ngunit humawak siya sa braso ko para iharap ako sa kanya kaya hindi ko na naituloy pa. You just got me in a chokehold, baby. Pumalatak ito at ngumisi sabay ginulo ang basa niyang buhok. Just because I'm naked right now in front of you. I teased. Yup, diretso nitong sinabi. And I really wanna touch you right now. Sumanghap ito sa kasinulyapan ng tingin ang dibdib ko, pababa sa may tiyan hanggang sa huminto sa ibabang parte ng katawan ko. Naramdaman ko ang panunuyot ng lalamunan ko, at panginginig ng laman ko. But I was craving his touch. I want his hands all over me. Marahan kong inabot ang braso niya kaya agad itong napatingin sa akin ng may pagtataka. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang ilagay ko ang kamay niya sa isang dibdib ko. Halata sa mukha niya na hindi niya inaasahan iyon. At kahit maligamgam ang tubig, mas mainit pa rin ang naramdaman ko nang lamapat ang palad niya. You want to touch me, right? Then, go ahead. I'm all yours, baby. Damat, Ayla din essay. Mura niya sa mababang tinig saka pa pinasadahan ng dila ang ibabang labi kahit nabasang-basa ito. Naalimpungatan ako dahil sa isang kamay na nakayakap sa dibdib ko. Ramdam na ramdam ko ang init ng balat niya. Pati na rin ang init ng katawan niya ay nararamdaman ko sa likuran ko. Saglit ko itong nilingan at nakitang tulog na tulog si Chino. Inalis ko ang kumot sa katawan ko, at halos magulat pa ako nang makita na pareho kaming walang suot. Napangiwi ako sa sarili nang maalala ko ang ginawa namin. Marahan kong inalis ang braso niya. Bumaling naman ito sa kabilang side ng kama. Sandali akong umupo at itinakip ang kumot sa katawan niya. Hindi ko alam kung anong oras na pero kailangan ko nang bumalik sa kwarto ko bago pa magising ang mga kasama namin dito sa bahay. Can I wear your clothes? Nilalamig ako. Bulong ko sa tenga ni Chino. Hindi ko alam kung narinig ba niya iyon kaya inulit ko pa. Ma'am, sagot nito at maya-maya lang ay tulog na siya ulit. Lumakad ako palapit sa closet niya. Hindi naman madilim dito dahil sa liwanag na nagmumula sa working lamp niya ngunit muntik pa rin akong mawalan ng balanse sa paglakad dahil sa nananakit kong pagkababae at mga binti. Kinuha ko ang isang pijama at t-shirts niya saka isinuot. Hindi na rin ako nagpaalam sa kanya na aalis na. Maingat kong binuksan ang pintuan na may kasamang kaba. Lalo pang tumindi ang kaba ko nang makita ang refleksyon ng liwanag na nanggagaling mula sa may sala. Nanlaki ang mga mata ko at pinanlamigan ng mukha nang biglang bumukas ang pintuan sa kwarto ko, at lumabas si Yaya na daladala ang laundry basket. Halata rin ang gulat sa buong mukha niya nang makita akong nakatayo sa bakana ng pintuan ng kwarto ni Chino. Gusto ko mang bumalik sa loob ay hindi ko magawa. Wala rin akong salita na mabuo sa utak ko na pwede kong sabihin sa kanya. Pinasadahan niya ng tingin ang suot ko. Napakagat na lang ako sa ibaba kong labi at mabilis na napatikip sa may bandang leeg nang huminto doon ang mga mata niya. Kahit wala siyang sinasabi, alam kong mayroon na siyang naiisip. Alam kong alam na niya. Alam kong nahuli na naman kami. Hey, baby, where are you going? Napapikit na lang ako nang marinig ko ang inaantok na tinig ni Chino mula sa loob. Sigurado rin akong narinig iyon ni Yaya. Hindi ko na pinansin si Chino. Agad kong isinarado ang pintuan sa likuran ko saka humakbang palapit kay Yaya. Kinakabahan kong sabi na may halong pakiusap. Alam ko, ngumiti ito sa katumango. Wala akong pagsasabihan. May himig ng pangako ang tinig niya. Ngumiti ako at sandaling yamakap sa kanya bago pumasok sa kwarto. Hindi na ako nakatulog ulit kahit na maaga pa kaya hinintay ko na lang ang oras ng pagpasok ko sa trabaho.
Naging maayos naman ang takbo ng mga araw, at hindi ako makapaniwala na magdadalawang linggo na ako sa trabaho. Naging magaan lang rin ang trabaho ko dahil sa mga kasama ko. Halos naging ka-close ko na rin silang lahat at hindi ko naman sila makitaan ng masamang pag-uugali. May mga naging ka-close na rin ako sa mga empleyado na nakadestino sa production. Madalas rin kasi namin silang makasabay kapag lunch break na, at halos kilala na rin ako dito sa company bilang HR staff. Wala rin akong makitang mali sa pakikitungo ni Princess sa akin. Parang siya pa rin yung princess na kaibigan ko noon kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako pinapaiwas ni Chino at Rian. Kahit si Yvette ay binigyan na rin ako ng warning sa kanya noong naikwento ko ang tungkol sa kanya. Pati na rin sina Cherry at Leila ay ganun rin. Pero hindi naman ako nagsasabi ng kung ano-ano sa kanya. Wala rin naman siyang tinatanong sa akin na kakaiba. Ang pinag-uusapan lang namin madalas ay ang naging buhay ko sa probinsya, kung saan ko itinuloy ang pag-aaral ko, at kung ano-ano ang mga magagandang lugar na pwedeng pasyalan doon. Hindi naman niya nauungkat ang mga naging issues noon tungkol sa akin at kay Chino. Hindi rin siya nagtanong sa akin ng tungkol sa kanya ni minsan kaya posibleng wala na talaga siyang pakialam. Uwian na. Pakantang wika ni Ate Remy habang nag-aayos sa table niya. Ayla, remind ko lang yung kulang mo sa mga requirements mo, ha? Opo, ate. Uuwi ako sa province bukas, nakangiting tugon ko. Siya kasi yung nag-aayos sa mga applications at requirements. At kapag hindi pa kumpleto ang naipasa, pwedeng ma-hold ang sahod. Sinong kasama mong uuwi sa province nyo? Tanong ni Eloisa habang naglalakad kami palabas. May katarayan ang hitsura nito, at may katinisan rin ang boses pero mabait naman. 1 taon na rin siyang nagtatrabaho dito. Sinulyapan ko ng tingin si Princess na nasa gilid ko. Bigla akong nagdalawang isip kung sasabihin ko ba. Kino-consider ko pa rin naman ang mararamdaman niya kahit na mukhang wala na siyang pakialam. Yung boyfriend ko, tugon ko. Ayokong banggitin ang pangalan ni Chino pero ayoko rin namang sabihin na yung kuya ko. Ay, may boyfriend ka na. Gulat na sabi Eloisa. Tumango ako sa ngumiti. Sa ganda ni Ayla, imposibleng wala. Mahinang tumawa si Princess kaya napatingin ako sa kanya. Nang makita na wala naman itong anumang reaksyon ay natawa na lang rin ako kay Eloisa na hindi makapaniwala. Nagtanong pa siya sa kung sino at ano ang pangalan ngunit hindi ko na sinabi. Sabay silang nakasakay sa jeep kasama ang iba naming mga katrabaho. Naiwan naman ako sa usual kong pwesto kung saan ko madalas hintayin si Chino. Inabot siya ng siyam-siyam bago siya nakarating kaya medyo nakaramdam ako ng inis pero hindi ko na lang yun ipinahalata. Naiintindihan ko naman na malayo dito, at hindi naman ora mismo ay masusundo niya ako dahil minsan ay naiipit rin siya sa traffic. Anong oras tayo aalis bukas? Tanong nito habang nakahinto kami sa isang gasoline station para makapagpa-refill siya ng gas. Dapat umaga, wika ko. Sigurado ka ba na gusto mo talagang sumama dun? Kaya ko namang mag-commute. Dapat sana talaga ay magko-commute ako para kunin yung tour ko. Ayoko namang abalahin si daddy para pumunta dun, at ayoko namang magpasando pa sa tatay ko. Nandun na rin naman iyon sa bahay dahil ipinasuyo ko na sa kapatid ko. I send na lang sana niya through email pero ang sabi ko ay kukunin ko na lang para naman makauwi ako dun at makapag-stay kahit 1 araw lang. At saka para makakuha na rin ako ng mga damit dahil iilan lang naman yung mga dala ko. Bakit parang ayaw mo akong isama? Natatawa nitong sabi habang kinukuha ang sukli sa pump attendant. Hindi naman sa ganun, tanggi ko. Baka may lakad? Wala, Ayla, mariin niyang sinabi sa kaumiling. Hindi na lang ako kumibo at hinayaan na lang iyon. Pagdating namin sa bahay ay kaagad kong sinabi sa mga magulang ko na bukas ako uuwi sa probinsya. Alam naman na nila ang tungkol dun ngunit hindi nila alam kung sino ang kasama ko. Hanggang linggo kayo dun. Ani daddy habang nandito kaming lahat sa sala pagkatapos naming kumain ng hapunan. Nagpalipat-lipat siya ng tingin sa amin ni Chino nang sabihin ko na siya ang sasama sa akin. Hindi naman kami magkatabing dalawa dahil nasa pagitan namin si Dom. Yes, Dad. Tumango si Chino. Okay, just be careful on driving, Chino, paalala ni Daddy. Matatarik at makikitid ang mga daan doon. Matapos naming mag-usap-usap tungkol doon ay nauna na akong nagpaalam na matutulog na.
Ngumit ako kay Yaya nang makasabay ko siya sa paglakad. Nakakaramdam pa ako ng konting hiya dahil nahuli niya akong natulog doon sa kwarto ni Chino. Tinato rin naman niya ang iyong sinabi niya na wala siyang pagsasabihan. Ngunit kahit yata hindi na niya sabihin, alam kong alam na ng mga magulang namin ang tungkol sa aming dalawa. Umaarte na lang siguro sila na walang alam, o baka takot silang magtanong tulad ko na takot namang magsabi. Kahit yung mga pinsan namin ay alam kong nakakahalata na sila. Hinahayaan na lang siguro nila kaming dalawa. Hinintay kong pumasok si Chino dito sa kwarto habang nakahiga sa kama. Nag-text na rin ako kay Terence at kay Dada at sinabing darating kami bukas. Maya-maya pa ay nakatanggap na ako ng tawag mula kay Terence. Sinong kasama mo? Agad niyang tanong nang sagutin ko ang tawag. Nag-alangan pa akong sabihin sa kanya dahil baka asarin lang ako nito. Si Chino. Mahina itong tumawa at nahimigan ko ang pang-aasar sa tawa niyang iyon. Alright, Anya. Kayo na ba ulit? Pati ang tinig niya ang nang-aasar na rin. Ngumuso ako at sandaling natahimik. Nang tumikim ito ay doon pa lang ako nagsalita. Oo, tugon ko. Sasabihin mo na rin ba kay Daddy ang tungkol sa inyo? Alam na ba ng mga tao dyan? Yuzisa nito. Hindi, tipid kong sagot sa mga tanong niya. Napalingon ako sa gawin ng pinto nang bumukas iyon. Agad kong sinenyasan si Chino na huwag magsalita dahil maririnig siya ng kapatid ko. Kumunat ang noo nito saka isinarado ang pintuan. Sino ba yan? Malakas na tanong ni Chino na parang hindi ko siya sinenyasan na manahimik siya. Galit ko siyang tinitigan lalo na't narinig ko ang magaspang na hininga ng kapatid ko sa kabilang linya. Are you still with him at this late hour? Ani Terence. We're living under the same roof, pagpapaalala ko habang masama pa ring nakatingin kay Chino na umuupo sa tabi ko. Where's your blanket, baby? I'm sleepy. Mabilis kong tinapos ang tawag at halos sip-in na si Chino paalis sa kama dahil sa inis. Alam kong narinig iyon ng kapatid ko dahil narinig ko ang malutong niyang mura bago maputol ang linya. I'm talking to Terence, you asshole. Galit kong saad. What? Painosente niyang tanong. Handa na akong mikipag-away ngunit biglang tumunog ang phone ko. Pareho kaming napatingin ni Chino roon at nakita ang pangalan ng kapatid ko sa screen. Don't touch it, bawal ko nang akmang kukunin niya ang cellphone. Agad ko yung dinampot saka siya inirapan. Inilagay ko na rin sa silent mode para hindi ko na lang marinig ang tunog. Why did you cut him off? Mukhang gusto ka pa niyang makausap, pahayag nito habang may nakakainis na ngisi sa mukha. Sabi ko na kasing huwag kang maingay. Paninisi ko. Malamang narinig ka nun. Magtatanong yun panigurado. Di sabihin mo, cool nitong sabi. Sabihin na rin natin sa daddy mo bukas pagdating natin doon. Bahagyang kumabog ang dibdib ko habang nakatulala sa mukha niya. Kaya siguro gusto niya akong samahan dahil plano niyang sabihin kay Dada ang tungkol sa amin. Hindi mo kaya? May pang-uuyam nitong tanong sa kapaumismid. Kaya ko, tugon ko. Matamis itong ngumiti sa katumango. Salamat talaga at si Terence ang naging kapatid mo, hindi ako. Humalaklak ito saka naprenteng humiga sa kama. Nginiwian ko na lang siya saka inilingan. Kinabukasan ay maaga kaming umalis sa bahay para kaagad na makarating sa probinsya. Kahit na antok pa ako ay pinilit kong bumangon. Gusto ko rin kasing mas ulit ang pag-uwi ko dun kahit na isa't kalahating araw lang. Hindi pa alam ni Chino kung yung sports car ba niya ang gagamitin niya o ang titanium. Mas pinili ko na lang itong titanium para hindi agaw pansin. Rian texted me. Inangat ko ang tingin ko sa lalaking nagmamaneho mula sa phone ko. Ba't hindi raw natin sila isinama? Manggugulo lang sila dun, aniya habang diretso lang ang tingin sa daan. And I want to talk to your father. You want to talk to my father about what? Kinakabahan kong tanong kahit alam ko na kung ano. About US, baby. Lumingon ito sa akin sa ngumiti. Bakas sa tinig niya na deses daw siyang gawin iyon. Kailan pa ba siya hindi naging desidido pagdating sa aming dalawa? Lagi naman siyang ganito simula pa noon. Ako lang naman talaga iyong takot na takot dahil pakiramdam ko ay walang papanig sa aming dalawa. Takot na akong maulit iyong dati, pero mas nakakatakot yata kung mapunta siya sa iba. Okay, ngumiti ako pabalik saka ipinatong ang kamay sa may balikat niya. Let's tell mom and dad, too, when we get back home.
Seryoso ka ba? Gulat niyang sabi. Yup, tumango ako. Since gusto mo nang sabihin sa daddy ko, sabihin na rin natin sa parents mo. I want US to be legal on both sides. Wow, aniya na parang namamangha sa sinabi ko. Mukhang hindi ka natakot, takot pa naman, amin ko. Pero ang sabi mo nga, hindi na tayo magkapatid, di ba? There is no reason for US to hide our relationship anymore. We already did more than kissing. Nag-iwas ako ng tingin dahil nakaramdam ako ng hiya sa huling sinabi ko. Ma'am, sang-ayon nito. We have already done how to make a baby. Nang lingunin ko siya ay commendat ito. Mahina kong hinampas ang balikat niya saka na itinuon ang atensyon sa unahan. I don't want to get pregnant out of wedlock, usual ko. May mabubuo na ba agad kahit 2 beses pa lang nating ginawa? Curious kong tanong. At natatangahan ako sa sarili ko dahil doon. We don't know, baby, tugon niya. If I'm a sharpshooter, then maybe, yes. Do you wanna do it again for the 3rd time? Tinaas baba nito ang mga kilay sa kamaduming ngumisi. No thanks, Chino, tanggi ko sabay ngiwi. Habang papalapit ang sasakyan sa bahay ay lumalakas rin ang kabog ng dibdib ko. Iniisip ko pa lang ang sasabihin ng tatay ko kapag inamin namin sa kanya ang tungkol sa amin ni Chino, kinakabahan na ako. Hindi ko alam kung maiintindihan kami ng tatay ko lalo na't naturingan kaming magkapatid. Pero sana ay maintindihan niya ang tungkol sa amin. Ilang beses na rin siyang tumawag at nagtanong kung nasaan na kami. Alam ko na hindi naman iyon mapapukali hanggat hindi kami nakakarating doon. Do you think your dad will like me for you? Biglang tanong ni Chino. Hindi rin maitatanggi ang kaba sa tinig niya. At kahit nakasuot ito ng Wayfarer, parang nakikita ko rin sa mga mata niya ang takot na baka hindi siya magustuhan ng tatay ko para sa akin. Hindi ko alam. Nagkibit ako ng balikat. Mabilis itong itinaas ang salamin sa may buhok niya sa kangumiwi bago ituon ang paningin sa kalsada. Umiling-iling pa ito na parang nadismaya sa naging sagot ko. That was not the answer I was expecting to hear from you, Ayla, pahayag nito sa nainsultong tinig. Sandali pa niya akong tinapunan ng masamang tingin kaya mahina akong natawa. Baby, I'm in love with you, okay. Kaya magustuhan ka man ng tatay ko o hindi, hindi magbabago yung nararamdaman ko para sa'yo, mungkahi ko. Don't worry, I will fight for you this time no matter what it takes. Ngumiti ako kahit na nakatuon ang paningin niya sa daan. Nang lumingon ito ay nakitaan ko na ng confidence ang mukha niya habang nakangiti. Parang naging sapat na yung mga sinabi ko upang hindi na siya kabahan sa kung magugustuhan siya ng tatay ko para sa akin o hindi. Nasa may di kalayuan pa lang kami ay natanong ko na ang kapatid ko na nakaupo sa tapat ng bahay. Nandoon rin ang mga kaibigan niya, at mukhang naghihintay sila sa pagdating namin. Bumalik ang kaba sa dibdib ko dahil ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ni Terence kapag nalaman nila na may relasyon kami ni Chino. Hindi ko na hinintay na pagbuksan ako ng pintuan ni Chino nang ay parada niya ang sasakyan sa may tapat ng bahay. Ngiting-ngiti naman ang mga taong nadatnan namin dito, ngunit nawala iyon nang lumapit sa akin si Chino at walang pag-aalinlangang hinawakan ang kamay ko. Noong una ay hindi ako naging komportable lalo na't nakitaan ko ng pagtataka ang mga kaibigan ko habang nakatingin sa amin, ngunit hindi ko na lang yun pinansin. Nakangisi naman si Terence na ngayon ay nakatayo na habang nakahalukip-kap. Hi! Masayang bati ko sa kanila. Kanina pa kayo hinihintay ni Dad, ani Terence na tumango at ngumiti kay Chino Alaric sabay-sabay kaming nagtungo sa loob ng bahay. Naiwan naman sa labas ang mga kaibigan ng kapatid ko. Nadatnan namin si Dada na nakaupo sa sofa sa sala habang may binabasa na sa tingin ko ay mga dokumento. Muntik ko nang bawiin ang kamay ko mula kay Chino nang lumingon ito sa amin ngunit hindi ko ginawa. Nauna kasing damapo ang mga mata niya sa mga kamay naming magkahawak bago nagpalipat-lipat ng tingin sa amin. You're here, masayang sabi nito sa katumayo. Kusa namang pinakawalan ni Chino ang kamay ko para makalapit sa tatay ko. Yamakap ako sa kanya habang siya naman ay humulik sa buhok ko. Tito, ani Chino nang bitawan ako ni Dada. Lumapit rin siya at nakipagkamay. Hindi ko nakitaan ng violent reaction si Dada kahit na nakita niyang magkahawak kamay kami ni Chino kanina. Mukha naman itong natutuwa na makita si Chino na kasama ko.
Saglit kaming nag-usap tungkol sa biyahe habang nagpapahanda siya ng maiinom para sa amin. Napagkwentuhan na rin namin ang tungkol sa trabaho ko. Naipaayos ko na ang guest room para sa iyo, Shino, ani Dada. Thank you po, Tito, nakangiting tugon nito. Tumango si Dada habang nakatingin sa kanya. Kinabahan ako nang makita sa mukha niya na parang may gusto itong itanong. Salamat sa pagsama mo sa anak ko dito, pasasalamat ni Dada. Pero hindi yun ang inaasahan ko na sasabihin niya. Walang anuman po. Ngumiti at tumango si Chino. Hindi ko rin naman po siya hahayaang mag-commute pauwi dito nang siya lang mag-isa. Sandali itong sumulyap ng tingin sa akin. Ngumuso ako sa kangumiti pero kaagad rin nabura iyon nang mapatingin ako sa kapatid ko na nakataas ang isang kilay sa akin. Sure, he's still at it. Nang hayaan kaming magpahinga muna ni Dada ay nagpaalam si Chino na kukunin niya muna iyong bag niya na nandoon pa sa sasakyan na natili muna ako sa sala kasama ang tatay at kapatid ko habang hinihintay siya para maihatid ko siya sa room niya. I wanna ask you a question, Ayla, ani Dada sa seryosong tinig na nagpakabog sa dibdib ko. Lumunok ako habang tumatainggong nakatingin sa kanya. Siguro ay itatanong na niya ang gusto niyang itanong mula pa kanina. Hinayaan lang muna siguro niyang lumabas si Chino. Ano po yun? Maangkong tanong kahit na alam ko na. I can see that you are close with Chino, saad nito. Do you usually hold hands with him? Kinagat ko ang ibabang labi ko sa kaumiling. Pakiramdam ko ay tumalo na ang puso ko sa bibig ko dahil sa kaba. I couldn't read what's on my father's mind. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba talaga sa kanya ang tungkol sa amin ni Chino ngayong nakikitaan ko ng kakaiba ang tingin niya. I couldn't put it into words. Pero pakiramdam ko ay madi-disappoint ito sa akin. Sambit ko sa kalumunok. She knows my boyfriend. Mariin kong itinikom ang mga labi ko nang marahas itong gumalaw sa upuan. Your boyfriend. Makikita mo ang gulat sa buong mukha niya. Alanganin akong tumango. But you two were known as siblings. Patanong pa niyang sabi. Not anymore, Dad, singit ni Terence kaya lumingon ako sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito para sa akin. Ayla already have your name, while Chino is a Fontanilla. I know that, Renzo, bilang ni Dada sa kanya. I just want to know how it happened. Alam kong may mga katanungan pa si Dada na kailangan kong sagutin ngunit hindi na siya nagsalita pa noong bumalik dito sa loob si Chino. Humugot ng isang malalim na hininga ang tatay ko sa kasinulyapan si Chino na mukhang nakaramdam ng tensyon. We will talk about that later, wika ni Dada. Magpahinga muna kayong dalawa. You two might be exhausted from the long trip. Nakayuko akong tumayo sa katumango. Sinensyasan ko na rin si Chino na sumunod sa akin tungo sa taas na ginawa naman niya. What happened? Nag-aalala nitong tanong habang naglalakad kami tungo sa guest room na tutuluyan niya. I told him that you're my boyfriend. What? Huminto ito sa paghakbang kaya napahinto rin ako, namimalag pa ang mga mata nito na parang nagulat sa sinabi ko. Isn't that what you want? May pagtataka kong tanong. Hindi ba't siya naman ang nagsabi na sabihin na namin sa tatay ko? Hinamon pa nga niya ako. It is, baby. But you should have at least waited for me. Tayong dalawa dapat ang nagsabi, pahayag niya. Anong sabi niya? Nagalit ba? Ngumuso ako sa kanaulit nagsimulang humakbang. Ganon rin ang ginawa niya. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko nakaramdam siya ng disappointment sa akin. Sandali niya akong sinulyapan ng tingin habang tumatango. Maya-maya lang ay naramdaman ko ang braso niya na umaakbay sa may balikat ko. I'll explain everything to him later, wika nito. Do you still recall what you told me in the car? Pareho kaming huminto sa paglakad ng nasa tapat na kami ng guest room. Nakakunot naman ang noo ko habang nakatingin kay Chino dahil dun sa sinabi niya. Alin dun? Ang tanong ko. Tinanggal niya ang braso niya sa akin sa pumulatak. Kinamot pa nito ang isang kilay at hindi ko alam kung nakangisi ba siya o nakangiwi sa akin dahil sa tanong ko. You said that you'll fight for me no matter what it takes. Mabilis akong tumango nang maalala na sinabi ko nga iyon. Yup, I did say that. I just hope you'll stand to your words now, mungkahi niya. Because you promised me before that you would stay with me, but in the end,
You still chose to break me when they found out about US. May halong panunumbat ang tinig nito sa kamalungkot na ngumiti. Umawang ang bibig ko, ngunit hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Ginapangan ako ng guilt at awa. Pero iba na ang sitwasyon namin ngayon kaysa noon. Hindi ko alam noon na hindi pala kami magkapatid, na hindi pala mali ang nararamdaman namin para isa't isa. I won't do that again, Chino. Umiling ako saka hinawakan ang braso niya at marahang hinaplos yun. Kaya na kitang ipaglaban ngayon. Ngumiti ako sa kanya. You promise. Aniya na parang bata, humakbang ako palapit lalo sa kanya at humawak sa magkabilang balikat niya. Kaagad kong inilapat ang mga labi ko sa mga labi niya habang nakapikit. I promise. Tumantango kong sabi nang humiwalay ako. Ulit nga, demand nito sa kangumuso. Humalaklak ako sa katinapik ang tiyan niya na ikinatawa niya. Magpahinga ka na dyan. Doon na ako sa kwarto ko, alam ko. Hindi ko na siya hinintay na makapasok sa loob. Binaybay ko na ang direksyon ng kwarto ko. Agad akong humilata sa kama pagpasok. Gustuhin mo mang matulog ay hindi ako pinahihintulutan ng isip ko. Kinakabahan ako sa magiging pag-uusap namin nila Dada. Paano kaya kapag tumutol siya sa relasyon namin ni Chino? Paano kung hindi siya sumang-ayon sa gusto ko? Sa gusto namin? Hindi ko alam. Lumipas ang mga oras na iyon lang ang laman ng isip ko. Nang magla-lunch na ay kinatok ako ni Ate Cynthia at sinabing naghihintay na si Dada at si Terence sa amin. Agad kong pinuntahan si Chino sa guest room ngunit hindi ko siya nakita sa isa mga kama. Kumunat ang noo ko at pumasok sa loob para hanapin siya. Ngumiti ako nang masulyapan ko ang likuran niya sa may balcony ng kwarto. Nakatayo siya doon at mukhang tinatanaw ang buong paligid. Mas ginusto pa yata niyang tumayo roon kaysa sa magpahinga. Naglakad ako tungo sa kanya. Mukhang naramdaman naman niya ang presensya ko dahil agad itong lumingon sa akin at ngumiti. You have such an amazing view from here, puri nito. Kaagad niyang iniyakap ang braso sa may bewang ko at hinapit ako palapit sa kanya. Ma'am, tara na, kakain na daw, pahayag ko. Dada and Terence were already at the dining table. Hinihintay na tayo. Is there also a balcony in your bedroom? Tanong nito na hindi pinansin ang mga sinabi ko. Oo, meron rin. Pero likuran ng bahay ang makikita mo. Hindi katulad dito na sa front, paliwanag ko. Lumunok ako nang may maglarong kung ano sa mga mata niya. Ngumisi ito sa kabinasa ang ibabang labi. Pakiramdam ko ay may tumatakbo sa utak niya na ayoko na lang malaman. That will do. Tikom ang bibig nito nang ngumiti siya sa kahinawakan ang kamay ko. Let's have lunch with your father and brother. Sure, wika ko, at nagpatangay na sa kanya palabas ng kwarto. Can I have you tonight for late snacks? Lumingon ito sa akin habang naglalakad. Nanlaki ang mga mata ko nang matanto ang sinabi niya. Mabilis kong binawi ang kamay ko mula sa kanya saka siya hinampas. Gago to. Senggal ko at masamang siyang tiningnan habang naglalakad. Paano pa niya nasasabi ang ganun? Hindi nga namin alam kung ano ang sasabihin ng tatay ko tungkol sa aming dalawa.